Eh, at may balita pa na wala raw worthy yung nung araw na yon, Brother Johnson. Wala daw worthy sa kanila, kaya in-extend. Kaya hindi dan sila ni-rapture dahil wala raw worthy. Pero dapat may rapture daw. Yung mga palusot na mga bulaang mga ngaral no? Amen? Extend. Kasi ganito, may mga rason. So, ganun. Pero alam natin, ang Panginoon hindi nagbabago ng plano, kapag sinabi niyang darating siya sa tinig ng arkanghel at huling trumpeta, ay mangyayari yon. Now, kailangan sa panahon na yan ay ipaghanda natin ating mga sarili. Tama? Hindi yung iba-ibang rason kung mararapture ba o hindi. Kailangan tiyak ka dahil hindi na yan. Yung schedule na yan ay hindi mababago sa plano ng Panginoon. So, nakikita natin ang mga signs. Si Israel, masyado siyang nagigipit ngayon, dahil wala nang nakikinig doon sa kanilang prime minister. Wala nang nakikinig sa kanyang pagpapaliwanag. Kahit anong paliwanag niya ay ang mga tao ay bingi, ang mga bansa ay bingi. Kaya nga yung ilang bansa yun nag-walk out, magsasalita si Netanyahu, ay ang daming nag-walk out, 100 bansa yata yun, mahigit na nag-alisan, hindi niya na kayang paliwanagin, sapagkat ang sinasabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kayo'y kapupuotan ng mga bansa ng dahil sa akin. Ibig sabihin, hindi na mababago yan. Kung gumawa man sila ng mabuti, gumawa sila ng masama, pareho rin. Gumawa sila ng matuwid. Ang dulo nun, kapupuotan sila ng mga bansa, lalo na yung mga hindi nakakilala ng kasulatan na kinasihan ng Panginoon. Kasi sila mismo bulag Kaya kung sila man ay hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan, gaano pa kaya yung mga hindi naman talaga mananampalataya sa Biblia, kaya nga yan, patuloy silang kapuputan at itatakwil. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa kanila ay hindi nagbabago, Tama? Yung pangako ng Panginoon kay Abraham ay hindi nagbabago. Kaya nga yung huling propesya sa kanila, behold, your house is left unto you desolate, and verily I say unto you, ye shall not see me until the time come when ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hanggang sa dumating na yun ay sasabihin nila sa kanilang mga sarili, dahil sila ay napagod na sa dami ng kanilang kaaway, Amen. Maalala nila ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, Jerusalem, oh Jerusalem, which killest the prophets and stones them that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together as a hen that gather her brood under her wings, and you would not. Ang Panginoon na talagang pinagsisikapan na sila itipunin tulad sa isang inahin sa kanyang mga alagang sisiw, pero ayaw kayo. Kaya giba, wasak, walang pagsamba, hanggang sasabihin nila, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So, say amen. So, ang mangyayari mo na yon, yung mga bagay na yan na hindi sana
mangyayari sa kanila. Pero dahil sa kanilang katigasan, at maraming nangangaral kay Israel, pero lagi nilang hindi pinakikinggan yun, ano? Hanggang sa dumating yung bagay na yan, na pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan sa kanilang tagapagligtas. Miski si Netanyahu nagbabago na, si Trump nagbabago ng isip, ano? Nakakita ba ninyo yun? Na unang-una ay gusto niyang payag siya na annexation doon sa ano na yan, sa Gaza, pero nagkaroon ng ibang statement si Trump tungkol dyan sa Gaza, no? Praise the Lord. Na sabi niya hindi raw siya papayag na may ganun po ang mangyayari. Praise the Lord. Sira na isa nating nasisira talaga, no? Salamat sa Panginoon. So, dahil nga sinisisi si Trump, kaya kumambi siya. Sabi niya, no, I will not permit that Gaza, the annexation of Gaza Strip, ayaw niya. So, ayoko kung yung ba edited ba yung video na yun, o kung mga katotohanan yun. Dahil talagang nagpaubaya na nga ang Amerika, sa Israel, dahil sa nangyayari na yan. So yun, so mas marami yung ayaw pumayag. Purihin ng Panginoon. At bago tayo magdiretso, nahanap ko yung aking mga images. Ayan. Ayan. Para ma-presenta natin ito, Ayun. Ito po isa. Praise the Lord. So ito rin yan, Kaya lang, mas malinaw doon sa taas. So yun po, mga anak, yung nangyayari sa bansa natin, sa iba't ibang bansa, ay makita natin na diba
masalimuot na. Miski saan ba yung bansa yung nagkagulo? Nagkaroon ng rebellion din sa Nepal ba yun? Ha? O yun. At may isa pa alam ko Greece, Indonesia. So hindi malayong sumunod ang Pilipinas dahil sa talagang kawalang hiyaan na yan, na pagpapalitaw nila na mga bulaang mga witnesses sa harapan ng mga maraming tao. At yung pakapalan ng mukha sa pagnanakaw at wala ka nang mapagkakatiwalaan So, amen? Kung ikaw ay talagang sabihin natin ay katulad ng mga tao na yan na umaasa lamang sa mga bagay ng salibutan na yan at mabibigo sila, talagang patay kung patay yan mayayari uli yung tinatawag na people's power. Pero sa atin, dahil alam natin ito ay talagang nasusulat na at kung nangyayari man yan, mga bagay na yan, ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, lumayo ka naman sa mga ito. Tama? Hindi tayo nakiki-join, bagamat normal lang na magkomento tayo pagdating sa mga gawang masama ng mga leader na ito. Normal lang yon dahil hindi naman tayo magtatakip ng bibig natin. Papaalam natin, yan ba'y nasusulat. At ako'y talagang nagbibigay ng mga sulat, lalo na doon sa mga nagsasabing mananampalataya ni Kristo, pero hindi naman talaga gumaganap ng katuwiran ni Kristo. Kailangan ipaalam yung mga bagay na yan na baka sakali na magsisi yung mga tao. Pagsisihan at makita nila na ito pala ay napakalaking paglabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, kailangan din tayo magsalita dahil kagaya ng sinasabi ng isang tao na huwag na lang daw kumibo, magtrabaho na lang tayo na magtrabaho. Kung pinagnanakawan ka naman, magtrabaho ka na lang na magtrabaho, manahimik ka lang. So ganun ang gusto nung isa, pero nung ilang mga araw nagbago siya, nagbago siya ng stand sa bagay na yan dahil kailangan nga naman talaga tayong magbukas ng bibig natin at ipaalam ang mali at kung ano ang tama sa tamang kahatulan sa ating pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito. Purihin ang Panginoon. Dahil tayo mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo sa katuwiran at hindi tayo nabubuhay ayon sa kalikuan. Tama? Yung kalikuan ng kaaway at yan pala ay isang misteryo, yung kalikuan, yung mystery of iniquity na tumutukoy po dito. Yan. Misteryo, isang misteryo, yung kasamaan na gumagawa sa buhay ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Sige po, tayo po'y manalangin na, mga anak. Tutungo tayo sa banal na salita. Tayong mo ko, Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat patuloy mo kaming pinatatatag, patuloy mo kaming pinagtitibay sa mga bagay na hindi namin gusto na nangyayari sa palibot namin sapagkat wala kaming magagawa kundi manindigan sa mga pangako mo lamang, Panginoon, sapagkat ito ang tunay at tapat at kami makakabenepisyo ng mga pangako na yan at nalalaman mo na ang mga bagay na ito ng sanlibutan, Panginoon, ito'y hindi namin madadala o hindi namin mapapakinabangan sa buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, turuan mo kami na manatili na magtiwala sa mga pangako mo, Panginoon, sapagkat ang salita mo ay mananatili datapwat ang sanlibutan ito ay lilipas. Samahan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Naway, bigyan mo po ako ng kalakasan ng aking pananalita
at pag-iisip, Panginoon, upang maibahagi ang mga salita mo sa bawat isa, na naway ang patuloy na handa at may kagalakan tanggapin ang mga bagay nito. Naway buhayin mo ang mga salita mong banal at magtimo sa aming mga puso ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya, ito po ang aming samot dalangin. Purihin ang Panginoon. Amen. So I will say Amen. I will say Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Punta tayo sa ikalawang Thessalonian, chapter 2. Basahin ko sa una, no? Bibilisan ko lang pagbasa. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitting in the temple of God, showing himself that He is God. So ito yung palatandaan natin, na darating ang pag-agaw. Shall we say amen? At hindi tayo kailangang mabagabag, sabi nga ni Pablo, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by the Spirit, nor by word, nor by letter, as from us, that the day of Christ is at hand. So alam natin, nangyari yan. Yung mga nakaraang mga araw, may mga nag-iintay sa Panginoon. Pero ang nangyari, nakatingala sila nag-iintay doon, sa bundok. Pero uwi sila na hindi nila desisyonan kung magpapatuloy pa sila sapagkat yung iniintay nila hindi dumating, at nagdahilan na lang yung mga tao na wala raw worthy, kaya hindi dumating ang Panginoon sa rapture na dapat mangyayari. So yon, sabi dito, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Hindi darating yan basta-basta, except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition. Mahayag yung anak ng kapahamakan. Yung pagkakahayag niya bilang hindi yung bilang isang mabuti, kundi bilang masama, mga anak. Yun ang ibig sabihin yun. Dahil sa ngayon ay marami pa rin siyang talagang naloloko, Marami pa rin naniniwala sa kanya. Pero darating yung panahon na talagang lilitaw at lilitaw yung kanyang kasamaan sa pag-aangkin ng trono ng hari ng mga hari. Uunahan niyang lumuklok yung mga anak. So yung pinaka-sign. Sabi nga dito, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos, na siya ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. So, hindi ba ninyo naalala nang ako'y kasama ninyo pa ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya ay mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. So merong pumipigil, may nagpipigil pa. Ibig sabihin, hindi pa talagang panahon niya. At sabi pa dito,
At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. So, ito palang gawa ng kasamaan, gawa ng dyablo, mga kapatid, ay masasabi ring hiwaga or a mystery. Shall we say amen? Dahil kaya nga marami siya nadaya Ito'y misteryo, ito'y tago, lihim sa mga mga tao. Kaya nga marami po ang nalinlang. Shall we say amen? Dahil kung hayag siya at hindi isang misteryo para sa mga tao, sino ba naman ang magtitiwala dyan? Sino ba maniniwala dyan? Tama? Shall we say amen? So ito'y misteryo. Maging ang dyablo pala ay may hiwaga, may misteryo, tama? At yan ay ihahayag ng Panginoon. Sabi dito, for the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. So yan, nakapag nahayag siya, sa kanyang kasamaan, then, ito, lilitaw po yung sa verse 8. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ito na po yung emperor, yung last antichrist, Shall we say amen? Dahil ito po ay false prophet. Nagtatago sa isang misteryo. Tama? Shall we say amen? Nagtatago siya. So, punta tayo doon sa mga aklat ng misteryo, mga anak. Alam ba natin kung ano yung aklat na yon? Yung aklat ng hiwaga. Yung Book of Revelation. Saan ba nag-ugat ang mga bagay na ito, hanggang sa humantong dito, Amen? Saan ba nag-ugat ang bagay na ito? So, ang pinag-ugatan po nito, mga anak, kasi image natin kanina, ay dito. So, dito po nag-ugat yan, yung kasamaan nito, Dito po nag-ugat yan. Sa paiba-iba o papalit-palit na kaharian, yung four-world kingdom na binabanggit sa Daniel, di ba? Shall we say amen? Kaya wala tayong ibang sign. Wala tayong ibang ititrace para mahayag sa mga mata natin yung katampalasanan ng masama. Shall we say amen? Tama ba ako? Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Ibig sabihin, magsisimula sa kaharian ng Babylonia, sa Persia, sa Gresya, hanggang sa dumating ang Roma. Amen? At doon sa panahon na yan ng emperor, diyan natin ititrace ngayon yung mga uri ng espiritu, nasabi dito ni Pablo na hiwaga ng kasamaan. Intindihan natin? Hiwaga pala yan ng kasamaan dito. Kaya nga, itong mga bagay nito ay nakatago. Mga hiwaga, pero inihayag sa ating mga mata ng ating Panginoon para ang rason dyan, para mailigtas tayo. Shall we say amen? Maipahayag sa atin, maipaunawa sa atin para tayo naman na nabubuhay sa panahong ito, mga anak, mga kapatid, ay mabuksan ang ating mga mata at mapag-unawa natin ang misteryong ito upang hindi tayo madaya. Kasi deceiver yan. Shall we say amen?
Mandaraya po yan, ano? Tingnan po natin kung paano ang ginawa niya. Babasahin ko ng mabilisan ito dahil ibahagi ko na sa inyo yung ilang bahagi nito, no? Doon po tayo sa Revelation chapter 6. At ang aklat ng pahayag ay nasa selyuhan ng 7 selyo. Shall we say amen? Ibig sabihin, 7 mysteries, 7 secrets. Shall we say amen? Na yung 5 sekreto doon, kung mababasa natin ito ng buo, yung 5 sekreto doon ay yung sekreto ng Antikristo. Shall we say amen? Yung mystery of iniquity. Then, nandoon din yung sekreto ng ng pagliligtas naman ng Panginoon. Tama sa atin. At yung misteryo ng kanyang gagawing paghatol sa kasamaan. So, nandun yon sa 7 selyo, mababasa po natin yan. Isa-isahin po natin. Sabi dito, and I saw, sa verse 1, and I saw when the Lamb opened one of the seals, dahil 7 ngayon, and I heard as it were the noise of thunder. So ito yung nagpapahayag, Shall we say amen? Tinig ito ng cherubim. Shall we say amen? Tama, yung 4 living creatures. One of the 4 living creature yon, saying, come and see. Ibig sabihin, halikawan, may ipapahayag ako sa iyo. Tama. May sikreto akong ipapahayag sa iyo, halika. And I saw and behold a white horse. Ayan. White horse. And he that sat on him had a bow, and crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So, yun ang kanyang trabaho. Tama? Conquering and to conquer. Manakop, magnakaw, pumatay. Yun ang kanyang trabaho. Shall we say amen? So, hindi ito si Kristo. Tama? Nakagaya ng mga itinuturo ng iba, hindi komot nakaputing kabayo ito ay si Kristo. Kundi ito po ay ang espiritu ng diablo. At isa siyang hiwaga pagdating dito. Pero inihahayag ng Panginoon, kanino? Kay Juan. Naintindihan natin? Ito pa ang isa. Nakasakay siya. Sa puting kabayo, ibig sabihin, sinusubukan niyang dayain ang mga banal ng Diyos. Tama? Amen. Deceiver. So, and when they had opened the second seal, yung pangalawang selyo, pangalawang misteryo, ang ibig sabihin, I heard the second living creatures say, come and see. So, ayan. Second living creature. Halika, Juan, tignan mo naman ito. And there went out another horse that was red. Red symbolizing bloody. Bloody na karanasan ng mga Kristiyano sa panahon na yan. Power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. So kapag inalis mo yung kapayapaan, ano maiiwan? Kaguluhan. Tama? So yun po ang nangyari at nangyayari. And they should kill one another. So patayan po ito, mga anak. Shall we say amen? Patayan po ito dahil kapag inalis po ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, ang kabaliktaran niyan ay
kaguluhan, kamatayan. That they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So yun ang hiwaga ng mystery of iniquity. Shall we say amen? Dahil dito sa 7 selyo, 5 dito ang masasabi nating mystery of iniquity na nais ipahayag sa atin ng Panginoon. So meron ng 2. Naintindihan ba natin? Yung hiwaga. Pinakita, nakaputing kabayo. Ibig sabihin, deception. Isa siyang mandaraya. Shall we say amen? Isa siyang mandaraya at isa siyang mamamatay. Aalisin ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa. Yung pangatlo, and when he had opened the 3rd seal, ibig sabihin, binuksan niya yung selyo na yun para ipahayag kanino? Sa anghel. At ipakita naman kay Juan, behold, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances, hindi lang balances in his hand. Ibig sabihin, ipinapangalakal na ang salita ng kaligtasan. Dahil dito sa panahong ito ay kaya nga naging black horse siya, ay nagkaroon ng madilim na kapanahunan sa mundo. Amen? Kapag inalis mo ang liwanag, ano ang darating? Kadiliman. Kadiliman sa mga salita ng Diyos. Yan. Bahagyan liwanag na lang, Dark ages hanggang sa magkaroon ng kamatayan. Yung panahon na yan. Naintindihan natin. Sabi dito, and I heard a voice in the midst of the 4 living creatures, say, a measure of wheat for a penny, 3 measures of barley for a penny, and see, thou art not the oil and the wine. So ito yung normal na pagkain, Hindi literal, kundi spiritual na pagkain ng tao. Shall we say amen? A measure of wheat for a penny. Ibig sabihin, bayad kayo. Ito, John 3:16. Bayad kayo. Amen? Kasi may dala siyang timbangan di ba? Tama na sa inyo yan. John 3:16. A measure of wheat for a penny. Shall we say amen? 3 measures of barley for a penny. Bayad uli kayo. Tama. Diyan papasok yung indulhensya, mga anak. Na kapag isang bata sinilang, yan ay dadali sa simbahan at pagkatapos ay kung anong gagawin ng pari doon. Ano bang tawag doon? Yung winiwisikan ng tubig, yung nilalagyan ng dito, nakalimutan ko na Basta for a penny, bayad kayo. Lahat ng aktibidad sa simbahan, obligado kayong magbayad. Kumpisal, may bayad. Bendisyon sa patay, bayad kayo. Yan. Kaya nga, may dala siyang balances sa kanyang kamay. Pair of balances in his hand.
measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see, hurt not the oil and the wine. Ibig sabihin, mananaig pa rin yung kaunting liwanag, kaunting kapahayagan sa buhay ng isang tao, sapat para makakita siya ng kaligtasan. So, say amen. Nandoon siya, nakasakay sa maitim na kabayo. Misteryo po ito, mga anak. Kaya mula nung panahon na yan, ay wala nakakaintindi dito sa mga bagay nito. Dahil tama ang pagkakasabi ni Pablo na binasa natin kanina. The mystery of iniquity na gumagawa na. Shall we say amen? Sa panahon na yan, gumagawa na. Sa kaharian ng mga empero. Shall we say amen? The spirit of Antichrist kumikilos na po doon. Kaya maging sa mga kaharian, ay humihingi sila ng pagsamba sa bawat empero na namuno sa panahon na yon. Shall we say amen? Amen. Merong mga empero na qualified dahil sa tingin ng mga tao ay mabuti. Dahil yung kanyang pagpapakita ay talagang parang ito kagalang-galang. Pero may mga emperor naman na hindi nagiging karapat-dapat. Ang tawag naman nila doon ay worst emperor. Kaya nire-reject nila para sambahin o para kilalanin bilang isang Diyos ng Roma. Pero kagaya ni Augusto, ni Tiberius, sino pa yung isa? Si Julius ay kinilala bilang Diyos. Doon na uso ngayon yon, mga anak, kay Julius at saka kay Augustus. Dahil kinilala sila na parang mga Diyos. Kaya yung mga sumusunod na hari, kapag kwalipikado, may na mga nagaon na mabuti, ay ino-offer nila ng pagsamba sa panahon na yan. So doon makikita natin yung espiritu ng kalikuan. Tama po ba? Espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Shall we say amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, sambahin mo ang Panginoon Diyos sa espiritu at sa katotohanan. At huwag kang sasamba sa mga hindi kilalang Diyos. Shall we say amen? So may isa lang may karapatan sa pagsamba. Walang iba ang tagapaglikha ng langit at ng lupa at sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isa ring tagapagligtas na kung hindi dahil sa kanyang banal na dugo ay napahamak po tayo. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. Wala makaparoon sa Ama maliban sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. So isang misteryo ito na siya'y nagtatago sa itim na kabayo at payag naman ang mga tao sa panahon na yan, payag sila magbayad, kumpil, bayad, kasal, bayad, yung bautismo, bayad, wisik, bayad pa rin, mga anak. Yun ang kanyang trabaho. So verse 7, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, come and see. Ito na nga yung fourth living creature, So kung titignan natin yung kondisyon ng panahon,
ay umaakma ito sa panahon natin, ano? Ha? Yung anointing of an eagle. Dahil sa huling araw, sabi ng Panginoon, ay ang kaalaman at karunungan ng mga tao ay madadagdag. Lalago sa karunungan at kaalaman ng mga tao. So anong meron? And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. Tama. Kamatayan pa rin eh. Shall we say amen? Ha? Dito, kamatayan. Dito, kamatayan. Dito, spiritually, kamatayan pa rin. Hanggang pagdating dito sa pale horse. Ha? Spiritually, ecumenical. Kasi yung pagsasama-sama ng mga simbahan eh. Pero yung pale horse na yan, gagamit pa rin siya dito. Kung ano yung ginawa niya dito, gagawin niya rin dito. Dahil yung pale horse na yan, yung pale horse rider niya na yan, hanggang dito, i-a-apply niya yung iba't iba niyang pamamaraan para kumitil ng buhay at manakop. So, tingnan natin when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature, yung eagle, yung face of an eagle, and the fourth living creature. Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed him. Shall we say amen? Death, hell followed him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with a sword. So, pagpatay pa rin mga anak. And with hunger, eto na, sasakupin po nito yung dakilang kapighatian. Dahil dito, nandoon yung pagpapahirap sa kanila sa gutom. Ito torture sila. Tama? Naalala niyo yung Revelation chapter 9? Si Abaddon? Inutusan niya yung kanyang mga sundalo na huwag silang papatayin, kundi pahihirapan muna for 5 months. Dito yung epekto niyan. Tatakbo dito yan, yung pale horse na yan, hanggang dito. Hanggang dito yan. Mga anak, sa Great Tribulation period. Yung nakasakay daw ay sino? Si kamatayan. Ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at Hades. At Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapahamalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa. So yung fourth part, kung ano man yung kanyang nasasakupan ng kanyang kaharian, mga anak, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at gutom at ng salot at ng ganid na hayop sa lupa. So, mauulit. Alam niyo ba yung nangyayari doon sa Coliseum? Titus Coliseum? Alam niyo ba nangyayari doon? Yung mga Kristiyanos doon ay pinapakain sa mga mababangis na mga hayop. So, mauulit yun, mga anak. Sa panahon ito ng pagrurol ng Antikristo. Mauulit yun. Go say amen. Uulitin lang yon. Kaya ito, pinapakita na nga ng Panginoon ito yung mystery of iniquity. Shall we say amen? Pinapakita na sa atin. Noong araw, basta etong chapter 6 nito, parang paningin ng mga tao, isang hiwaga na hindi halos may paliwanag, hindi may turo. Pero napakasimple, mga anak, kung titignan natin. Halika, tingnan mo kung ano nakikita mo. Ayan. Ibig sabihin yun ang revelasyon.
Tama? Ano nakita ni Juan? Isang magnanakaw, isang mananakot, isang mamamatay, isang mandaraya, at pagkatapos, nasa simbahan na siya. Sabi sa amen, ginagather niya lahat ng mga simbahan. Na iba-iba ang katuruan para pag-isahin. Sabi sa amen. The mystery of iniquity until the wicked Abaddon be revealed. Sabi sa amen. Ibig sabihin, pagdating kay Abaddon, dito na yung mga mananampalataya ni Kristo, maging yung mga Hudyo, pahihirapan dito. Sabi sa amen. War. Persecution sa panahong ito. Tormention sa panahong ito. Sa kamay ni Abaddon. Under the pale horse. Hell followed him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. So, nasa fourth seal na tayo, di ba? Sa fifth seal, ano nangyari? Ito pa rin, kamatayan pa rin. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain. Kamatayan pa rin. Amen? For the word of God and for the testimony which they held. Sino ito? Na naninindigan sa salita ng Panginoon Diyos. Mga Hudyo. Shall we say amen? Mga Hudyo na nagbibit-bit ng mga kautusan ni Moses. At doon sa ilalim ng altar ay nag-aalay sila ng mga hain sa ating Panginoon, tagapaglikha. They were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? So pansinin ninyo ang mga Hudyo. Malayo sa pagiging Kristiyano di ba? Ang mga Kristiyano, ayaw nila ng gera. Ayaw nila ng kaguluhan. Gusto nila kapayapaan kay Kristo lang. Di ba? Pero ngayon, ang mga Hudyo, pansinin po ninyo, ang nado sa kanilang mind, Panginoon, kailan mo kami igagante? Narito kami, pinahihirapan kami. Kailan mo kami igaganti sa kanila? Shall we say amen? So may pagkaiba ito sa mga Kristiyanos na follower ni Kristo at doon sa follower of God na mga Hudyo. Tama? Na nag-iingat ng mga kautusan ni Moses. Kaya itong fifth seal nito, mga Hudyo ito. Tama? They cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Kailan mo kami ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? At sabi dito, and white robes were given unto every one of them. Tandaan natin yung mga Hudyo nagmartir at saka yung mga foolish virgins na nagmartir, pareho sila ng kategorya, no? Ang suot nila ay white robe. Ibig sabihin, pinaraan sila sa dakilang kapighatian. White robes were given unto them, unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season. So yung mga pinatay dito na mga Hudyo, hanggang dito, sa gera, magpahinga muna kayo.
Amen? Magpahinga muna kayo. Ibig sabihin, rest in peace muna kayo. That they should rest yet for a little season. Ngayon, yung little season ngayon, ay ito yun. Itong panahon ito. Ha? Nandito yan. Yung little season, dito yun. Bakit? Nasasabi natin itong little season na ipag-iintay nila. Kasi may mga papatayin pa nga dito di ba? O dito, dami na nga lang namatay dito, 70, 80. Yung World War II, puro Hudyo, World War I, ganun din. 6 million Jews yung pinatay, panahon ni Hitler. Tapos, almost millions naman sa panahon ni General Titus. Ngayon, sa Great Tribulation period, yung 2/3 na mga Hudyo na papatayin pa, no? Pero sila yung sinasabing iintayin na mapatay muna. Tama? Sila yung iintayin. Tingnan natin that they should rest yet for a little season until their fellow servant also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. So dito mapupulfill. Tama? At yung mga lang namatay dito, iintayin pa nila muna ito para dito sila magkaroon ng resurrection. Tama? Sa pagparito ng Panginoong Jesucristo bago mag-start ang millennium. Shall we say amen? Kaya nga may 3 phases of resurrection Isa dito sa pagkabuhay ng maguli ni Kristo, yung mga lumang banal ng lumang tipan, isinama niya sa itaas. Amen? Yun pa lamang ang glorified body. Tama? Shall we say amen? Then, ang second phase, yung second batch, dito po, yung mga nangamatay ng mga Kristiyanos dito. Naintindihan natin? At yung mga masasama sa rapture. Second phase of resurrection. Tama? Then, iintayin daw mga nangamatay na naka-white robe na ang kanilang kaluluwa ay nandoon pa lang, humihingi na ng ganti. Hintayin pa ninyo yung mga kapatid ninyo o mga fellow servants na pagpapatayin pa na kagaya ninyo. Dito yon. Tama po ba? Say amen? So yan. And sabi dito, and white robe were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. May mga nauna lang. Tama? At yung iba na pagpapatayin pa. So yung pong 4 na yan, mga kapatid, nahiwaga ng kaaway na binabanggit po ni Pablo. Sabi niya, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Shall we say amen? Nagtatrabaho na. Saan? Sa panahon pa lang ni Pablo, nagtatrabaho na siya. At sabi niya dito, isa itong misteryo, sabi ni Pablo. Tama. Kaya nga nung ipinakita kay Juan, alika, tingnan mo ito, mga bagay na ito. So yung mga hiwaga na yan, na ang kaaway, mga anak, nakasakay sa puting kabayo at kinokopya niya si Kristo. Nakaputi Amen? Deceiver. Nagpipilit pumasok sa iglesia. Tama? Amen? Pero pag binasa niyo yung Church Ages sa Ephesus, hindi sila pinapahintulutan ng mga alagad. Tama? Kasi sila may patnubay ng cherubim. Shall we say amen? Seraphim, may patnubay sila, may revelation sila. Pero ito sa mga naka-white robes at walang kapahayagan, mga kapatid, mananatiling hiwaga sa kanila mga bagay na yan. Tama? Yung misteryo ng puting kabayo
pulang kabayo, itim na kabayo, at itong pale horse na ito na naging hiwaga sa kapanahunan. Tama. Pero, hayag ba sa atin to? Hayag. Yan ang purpose nga ng kaligtasan sa atin eh. Tama. Para hindi tayo madadaya nito. Kasi kung walang sekretong mahayag, hindi tayo mabubuksan, mga anak. So ano pa? Saan tayo? So Revelation pa rin, ano? That is fifth seal, yung binasa natin kanina. Sa verse 12, and I beheld. So nakita niya na naman. Lagi niya sinasabi, pansinin niyo, may nakita ko. Narinig ko, nakita ko. Ganun ang pananalita ni Juan eh. And I beheld when he had opened the sixth seal. So yung limang misteryo doon, ano, ng Antikristo, no? At ito naman, isang misteryo po rin ng kahatulan sa masasama. Tandaan po natin, yung panahong ito ay pagbawi, pagpuksa ng Panginoon sa masasama. Itong sixth seal, ito na yung ganti ng Panginoon. Na ang pawang makakaranas nito ay pawang mga Antikristo, mga kaaway ng Diyos. Tingnan nyo ha. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. So ito, mga kapatid, sinimulan ng alugin ng Panginoon ng lupa. Sixth seal, dito yun. And there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair. Magkakaroon po ng ano? Ng pagdilim. And the moon became as blood. So yung buwan na re-represent ng dugo, mga kapatid, pagpapaalala yan ng dugo ng ating Panginoon sa mga kaaway. And the stars of heaven fell onto the earth. Mga anak, hindi ito literal na ano, no? Na star, no? Di ba? Dahil napakalaki ng star, di ba? Kapraso nga lang ng star na tumama sa atin eh. Pwede tayong mag-iba eh. Pero yung stars dito, mga ano to, mga hailstone ito, ano? Amen? Dahil ito ang igaganti ng Panginoon sa mga kaaway doon sa Megiddo na nag-iintay doon para labanan ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. The stars of heaven fell onto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she's shaken of a mighty wind. So yun po. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Mga kapatid, hindi natin alam. Hindi binanggit kung gaano katagal yung pag-alog ng lupa dito, di ba? Shall we say amen? Hanggang sa mabitak ang lupa at ang mga bundok mahawi, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. The island were moved, sabi dito. Ano, epekto ng lindol yan eh. Tama ba? The island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and rich men, and the chief captains, so yung mga mayayaman, ano? Yung mga kinikilala sa mundong ito, mga anak. And mighty men, and every bondman, kasama pa rin pala dito yung mga alipin.
And every freeman hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Ibig sabihin, mga kapatid, nandun sila. Apektado pa rin sila. Pero tandaan natin, yung makakaranas niyan, ulitin ko lang, ito yung mga antikristo. Dahil yung mga false virgins nangamatay na dito. Nangamatay na sa panahong ito. Tama? Shall we say amen? Nangamatay na mga false virgins dito. At yung ilan-ilan na lang. Hindi natin alam. Ilan-ilan na lang. Pero yung tiyak tayo, yung 1/3 na remnant ni Israel na itinago sa ilalim ng lupa. Yun ang aahon dito. Na mga buhay para pagharian natin, pagharian ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Sila mag-regenerate po doon. Shall we say amen? Nabagaman meron pang matutuwid po na matitirang buhay doon, kasama sila kung papalarin sila sa mga matutuwid. Pero konting-konti lang, few men left, sabi nga ng Bible. Shall we say amen? Konti na lang ang natira. Dito na lang sa panahong ito, ito tinuturo ko, yung season na yan billions ang pinatay dyan ng Antikristo Sa gera pa lang yun. Billions ang pinatay dito. At sabi dito sa verse 16, and said to the mountains and rock, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Kaya kasi pababa na po ang Panginoon. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? So ito, yung ika-6 na selyo. Wrath of God. Yung paghatol ng ating Panginoon sa Antikristo. Shall we say amen? Shall we say amen? Amen. Ngayon, ano ba ang meron pagdating dito sa 7th seal? So ito yung hinihintay natin ngayon. So alam natin, ipinakita sa atin ang kahatulan ng misteryo na yan ng kalikuan. Tama? Red horse, white horse rider, pale horse rider, black horse rider, pinuksa sila sa 6th seal. Tama? At tayo naman dito mga kapatid, dahil mayroong ika-7 selyo na naiwan doon na hindi pa ipinapahayag hanggang ngayon na iniintay natin mahayag sa atin. Para sa ating to. And when he had opened, chapter 8 verse 1, when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Tama, Brother Johnson? Half an hour. Times, and half a time. Ito, half a time. Half an hour. 6 months. Nagkaroon ng silence. Bakit silence? Kasi yung lihim na ipinapahayag doon ay isinikreto sa panahong ito. Tama? Hanggang dito. Hanggang sa panahon ng pagpapahayag o panahon na pagbubukas ng
ikapitong hiwaga sa aklat ng buhay. So ito, chapter 10. And I saw another mighty angel come down from heaven. So tandaan natin ang paraan ng pagpapahayag dahil dito mga living creatures, mga seraphim. Shall we say amen? Ang ginagamit para magpahayag kay Juan. Pero pagdating na dito, mga anak, sa huling selyo, mapapansin po natin ay isa ng makapangyarihan na anghel. Archangel na po ang ginagamit ng Panginoon. Yung anghel ni Kristo mismo. Tama? Kasi siya, ito yung babalik tayo sa Revelation chapter 1 verse 1. And he signified it through his angel to John. Yung anghel na ito na binigyan ng karapatan upang mahawakan yung aklat na yon o yung aklat ng kapahayagan na yon. Naintindihan natin? Kailangan Christ-like yung pwedeng pagkatiwalaan. Tama? Shall we say amen? Michael is Christ, sabi nga ng propeta, di ba? Michael is Christ. Meaning, ano yung anointing ni Kristo na kay Michael din. Tama? The angel who is like God, sabi nga. Yan ang ibig sabihin ng Michael. At dito, mga anak, basahin ko. Bukas na, sa chapter 8, yung misteryo. Ano yung misteryo meron doon? Yung misteryo ng pagparito naman ng Panginoon. Tama? Shall we say amen? Yung hiwaga naman ng pag-agaw para sa mga nabuhay ng matutuwid. Tama po? Amen? Amen. So makikita natin yung 6 o yung 4 para doon sa mga gawa ng kaaway. Then yung 5, 5th seal, para naman ito sa mga gawa rin ng kaaway yun, pero may kaligtasan para sa mga binigyan ng damit na puting balabal. Pero yung 1 hanggang 5th seal, alam natin, ang pinapakita po doon, yung trabaho yung misteryo, yung gawa ng kaaway sa sangkatauhan. Shall we say amen? Amen. Kaya magpasalamat tayo, mga anak, dahil sa huling mga araw na ito, ang mga selyo ay naipaalam sa atin. Binigyan tayo ng unawa sa mga bagay na yan. 1 to 6 nabuksan na through William Marion Branham. Naipahayag na yan. Yung pala ay misteryo ng kaaway, na kumilos sa balat ng lupa. Ayan. Ito yung mga kampi naman natin to, mga patnubay natin to sa taas. Purihin ang Panginoon. At dito, hawak na ng makapangyarihang anghel yung sekreto, yung misteryo ng aklat na ito.
And I saw mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. So Christ-like, ano? Yung image ng anghel na yan, ano? And he had in his hand a little book open. Ang ibig sabihin nito, from first seal to the last seal, seventh seal, ay nabuksan na ang hiwaga. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So yung tinig ng anghel sa verse 3 na magpapahayag sa atin patungkol sa instruction ng pagparito ng Panginoon at sa kanyang sigaw ay merong 7 kulog na umugong. So, say amen. Kaya nga, itong bagay na ito, no, iniintay pa rin natin ito. Kasi ang propeta mismo nagsabi na itong ikapitong selyo, wala akong nalalaman dyan. Pero ang alam lang natin dyan ay ang panahon ng pagparito ng ating tagapagligtas. Shall we say amen? Ibig sabihin, yung motibo na sabi dito, ipaalam po sa atin yung gawa ng kaaway. Sabi yan dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worship, so that he as God, sitting in the temple of God, showing himself that he is God. So italong ko dito sa 7, for the mystery of iniquity doth already work. So gumagawa na. Nagtatrabaho na pala, mga anak, yung kaaway. But still, misteryo pa rin sa iba na mga nadaya, ano? Tawag say amen? Ito. Patuloy pa rin nilang kinikilala ito eh. Patuloy pa rin nilang pininiwalaan at niluluhuran pa nga minsan. So say amen. So makita po natin, ano? Kung paatras tayo, manggagaling dito o dito, si Abaddon, the wicked one. From Abaddon to the false prophet, then to the horse riders. Ayan. Horse riders. Then, pupunta tayo sa, ayan, nakalagay dyan, modern nations of Europe. Yan, mga kaalyado nito yun eh. Shall we say amen? Papunta sa Rome. The fourth, ano yan? Yung Rome? Yung ika-4 na hayop na kakaiba sa lahat ng mga naunang hayop. Ano? Amen? Kung ito trace back ninyo, Rome to Greece to Persia, pabalik sa Babylon. Amen? Yung sistema, yung kaharian na kaaway ng Panginoon. Di ba itong Babylonia, itong sumakop sa Israel? Tama? Then, ang Roma, ito rin ang 70 AD, sumakop kay Israel. Tama? Then, ganun din sa middle of the week. Yung sabihin natin, nakalagay dito, feet of iron and clay, yung Papa Rome, and modern nations of Europe. Ito yung aatake sa Israel. Kasama yung another beast, which is USA.
dudurugin si Israel. Naintindihan po natin. So wala tayong ibang pupuntahan. Pag pinag-usapan po yung misteryo ng Antikristo. Tama? Dahil may balita nga na may dokumento ako na pakinggan na nagbahagi siya na pati daw itong yung history ng Islam. May pakana daw niya na papasi pa rin. Ayan, inaalam ko pa, nililiwanag ko pa, pero bahagya ko lang nakita yan. Shall we say amen? Kaya kung ititrace back mo yan, pauwi sa Babylon. Tama po? Ha? Amen? At maging sa huling araw, anong pagkakasabi doon? Tingnan natin, ha? Revelation chapter 17 verse 5, sabi dito. And upon her forehead was a name written, Mystery. So it is a mystery. Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Lahat na ng kasamaan nagmula sa kanya. Tama? Amen? Kanino? Doon sa mother of harlots na yan, na tinawag din Babylon the Great. Sino yan? RCC. Roman Catholic Church. And I saw a woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Yahushua. Marami pa rin palang pinapatay ito, no? Pag chinek ninyo yung history, maraming pinapatay ang RCC. And when I saw her, I wondered with great admiration, sabi ni Jana. And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman. So it is a mystery. Tama. And of the beast, ito na, that carried her. So makikita natin, pag sinabing woman, yung simbahan, tama? Pag sinabi natin beast, ito yung sistema. Yung 10 nations. Tama? Yung modern nations of Rome. Tama? Of the beast that carried her, which had 7 heads and 10 horns. Pag binabanggit yung 7 heads, walang iba yan, Rome. Roman Empire. And 10, sabi ito, 7 heads and 10 horns, kasama nung 10 pang mga bansa. Tama? Yan. And the beast that thou sawest was and is not. So yung hayop na yon na nakita mo ay naging siya at wala na, nawala. Ibig sabihin, nagtago, di ba? Dahil lumipat siya ng kabayo. Tama? Lumipat siya ng kabayo. Dito. Nasa spiritual side siya, nagtitinda. Tama? At ang kanyang nininegosyo ay mga kaluluwa ng mga tao. Tama? Hindi lang kaluluwa, talagang basahin mong 17, 18 chapter ng Book of Revelation. Ang dami niyan business dun eh. Sinama niya, pati sa timbangan niya, yung kaluluwa ng mga tao. So, say amen. Kaya yan, madilim na dito sa panahon ito. Tinawag Dark Ages. The beast that was and is not shall ascend out of the bottomless pit. Kasi yung beast nga titignan ninyo, nahati na sa mga bansa na di ba? Sabi siya ngayon, nahati na. Pagdating doon sa Polo Promo, amen? Hanggang 476 lang na bagsak ang Roma. Pero nahati siya bilang mga bansa. Tama?
na pinamumunuan ng Antikristo pa rin. Tama. Sa spiritual side naman. Naintindihan natin? So, dapat hindi maging hiwaga sa inyo to kasi ito lang yung pinapakita ng Panginoon eh. Yan ang layunin ng binuksan ni Kristo ang mga hiwaga ng unang selyo, pangalawang selyo, pangatlong selyo, pang-apat. Shall we say amen? Para makita natin yung trabaho ng Antikristo at hindi tayo madadaya. Shall we say amen? Ha? Amen. Yung mga Hudyo, under the fifth seal, nanindigan sila. Hanggang mag-cost ng kanilang mga buhay. Nanindigan sila. Tama? At hinintay pa na yung mga kapatid na papatayin pa dito. Jews and false virgins na naka-white robes. Kaya napakapalad natin eh. Kasi sa mga mata natin, sa harapan natin, binuksan ng Panginoon yung mga sikreto eh. Mga hiwaga yan eh. Hindi alam ito ng mga Hudyo. Hindi alam yan ng mga false virgins. Wala silang malay, kaya nga foolish eh. Pero yung sabi sa Daniel, the wise shall understand. Shall we say amen? The wise shall understand. Makakaunawa ka kung ano ang nangyayari sa mundong ibabaw. Hindi ka deceive, hindi ka nadaya. Dahil ang Kristo nagpapahayag sa pamamagitan ng pagbubukas na selyo para hindi tayo madaya ng deceiver. Naintindihan natin? Deceiver yan eh. Kaya nakaputing kabayo na eh. Tama. Pero si Pablo, mapagbantay doon, magsilayas kayo dito. Magsilayas kayo. Unti-unti niya nang kinoconquer ang simbahan. Conquering the church, sabi doon. Nicolaitan spirit, nandoon na. Pumapasok sa simbahan. Kasi church age na ito eh, tama? 53 to 170, church age na. Tama? At ang church sa Jerusalem, wala na kasi tinaboy na sila ni Titus eh, tama? Ang church sa Jerusalem nasa Gentile na, tama? Yung anointing lumipat na sa Hentil. Sa pangunguna na ni John bilang lead apostle dahil pinatay na ng Antikristo si Pablo. Kilala niyo kung sino pumatay kay Pablo? Kay Pedro? Emperor Nero. Shall we say amen? He went forth to conquer. Sa political side yon. Political side. Ang kaaway ng mga Hudyo, ang kaaway ng mga Kristiyano, yung nasa political side at doon din sa spiritual side na deceiver. Yun ang kaaway nila. Dalawang uri yan. Kaya nakaputi yan. Deception. Shall we say amen? But in reality, he went forth to conquer, to kill, and to destroy, and to steal. Yun ang trabaho ng Roma eh. Tama? Amen? So dito, pagpatay na. Hanggang sa, itong black horse dito, mga anak, the fall of Rome. Shall we say amen? Naintindihan natin? Kaya yan. Saan tayo? Ito. Lumipas siya sa spiritual. Yung tinatawag na papacy. Dahil lang emperor bumagsak na. Tama? North, east and west. East and west Rome bagsak. Pero yung Constantinople nanatili yun eh. Tama? Yung itinatag ni Constantine the Great, isang emperor pa rin. So kung titingnan natin, naglilink lahat eh sa empire eh, tama? Na sila ang pasimuno ng tinatawag na Trinity Doctrine.
Amen. Hindi nagre-research kasi itong mga Trinitarian eh. Kung alam nila kung saan galing yung Trinity Doctrine, hindi nila tatanggapin yung turo na yan eh. Sabi nga ng isang pastor na matagal na inabutan ko pa dito, pastor na nung araw pa, sabi nga sa akin eh, sino ba si Constantine the Great? Sabi ko, Trinitarian ka, hindi mo alam. Tapos, kung pagsalitaan mo ako, masasakit na salita. Hindi mo alam kung saan ang pinagmulan ng Trinity Doctrine na itinuturo mo. So, ganon. Bakit? Bakit wala silang malay? Kasi hindi sila pinagbuksan ng mga selyo. Tama ba? Shall we say amen? Hindi binuksan sa kanila yung mga hiwaga. Yung mystery of iniquity. Sarado pa rin sa kanila. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige po, balik tayo sa Thessalonians chapter 2. Mystery, tandaan natin, di ba? Revelation 17 verse 5. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Ay, ang bansa natin nahawa na eh. Ha? So, say amen? Nahawa na. Yung mga nanunungkulan. So, dito muna. Daniel chapter 2 verse 30. So, dito nagsimula yan, yung sa panaginip. But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. So, ito'y hiwaga pa rin, yung sikreto ng mga haring magsisilitaw, mga anak, na ang kumikilos doon ay yung tinatawag ni Pablong kasamaan o kalikuan. Amen? Titrace back lang natin yan. From Babylon to Babylon. Nakita ba natin yan? From not literal Babylon to spiritual Babylon. Amen? So, yun ang kaaway. Yun yung sumasakay sa... Yun ang apat na mga ngabayo na kumikitil ng buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sabi ni Juan, sabi niya, sa Tagalog na lang, basahin ko. 1 John chapter 2 verse 18. Tandaan niyo, si Juan ang pinakahuling apostol na nabubuhay. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Last days na. Last time. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na. Shall we say amen? Sa panahon pa lang niya, dito. Nandoon na. Kahit ngayon ay lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Siya yung nagsilabas sa atin. So, ito yung mga dating attender to sa church in Jerusalem.
Sila nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas. Ibig sabihin, wala lang gana. Ayaw na namin dyan. Ay kayo itinaboy na sa iba-ibang bansa. Ayaw na namin dyan. Hindi sila nanindigan. So, amen. Dumating ang tribulasyon sa buhay nila, hindi na sila tumayo. Sabi dito, sila'y nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So, ganun pala yan. Kapag ang isang tao pala, tinamad na sa pagdalo at wala lang gana, mga kapatid, ibig sabihin niya, wag mo nang asahan yan. So, say amen. Ang tao, matapos makarinig ng katotohanan at mag-reject, wala nang hain yan eh. Darating ang hatol ng Panginoon sa mga anak ng pagsuway. Sa 20, at kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Shall we say amen? Ayan, no? Selyado nga yan eh. Pero anong ginawa? Binuksan sa harapan natin. Tama. Binuksan. Hindi mo mabibigyan ng halaga yung mga bagay na yan? Na hanggang ngayon, maraming mga simbahan eh, baliwala sa kanila yan eh. Ano ba yung mga selyo-selyo na yan? Kaya ba't mayroong ganyan-ganyan pa? Meron ako narinig ganyan magsalita eh. Mga tinuturo na ganyan na yan, ba't may paganyan-ganyan pa? Isipin mo yan, ano? Kapag hindi maintindihan eh, sasabihin eh, may paganyan-ganyan pa. Mga anak, hindi mangmangan Diyos para i-reject yung kanyang mga salita. Shall we say amen? So ito, sa Book of Acts, chapter 20, verse 28, sabi dito, no? Nandun pa lang sila sa Jerusalem, ha? Hindi pa sila itinataboy dun, ha? Alam payo. Sino ito? Si Pedro, Pablo. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa verse 29, aking talastas na pag-alis ko, ibig sabihin yung kanyang kamatayan, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo at hindi magpapatawad sa kawan. Anak. After the death of Paul, pasok na, mga kapatid, yung espiritu na yon ng kaaway. Amen. Hanggang sa dumating nga yung pagtaboy sa kanila, 70 AD, itinaboy na sila. Si Juan, yun na natili. At bilang pinakahuling seer sa panahon na yon, si John, ang apostoles. At sa kanya pinakita ang mga bagay nito. No? Amen? So, para sa atin yan dito, para magkaroon tayo ng kaunawaan. Para hindi tayo madadaya. 2 Thessalonians chapter 2. Sabi dito, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan, sa verse 7, ay gumagawa na lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. So dito, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, the beast man, napapatayin ng Panginoon ng hininga ng kanyang bibig. Saan yan? Dito. Pagbaba niya. Huhulihin ito eh. Huhulihin ng buhay yung Antikristo, no? O yung false prophet. Tama, huhulihin ng buhay.
At yung espiritu naman nito, yung espiritu nung hayop na ito, dahil nagkawatak-watak nga yung katawan niya eh, huhulihin din. Pagsasamahin sila sa lake of fire. Shall we say amen? Ha? Yung wicked na binabanggit dito sa verse 8. And then shall the wicked be revealed. Sa verse 7, mystery pa siya eh. Tama? Naintindihan natin? Pero nung nagpalit ng opisina, dahil pinalayas nga itong pinahina nga ito eh, ng dalawang propeta eh. Pumalit ngayon si Abaddon na sa middle of the week. Shall we say amen? Kaya nga merong end din eh. Ibig sabihin, nagpalit sila ng pagiging pinuno. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ayan na. Yan. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. So, ang pinakapuno talaga nila ay si Satanas eh. Tama? Siya nga nagbukas kay Abaddon doon sa kalaliman eh. Yung espiritu nandoon sa Jude chapter 1 verse 6 at saka sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Doon yung mga masasamang espiritu. Ibinaba dito sa lupa, isinampa sa lupa, at yung mga demonyo naman ibinaksak sa lupa. Kaya dito puro demon possessed na yung mga sundalo dito eh. Yung mga sundalo ni Abaddon, mga demon possessed na, kaya ang tawag sa kanila locust, no? Tama? Meaning mga sundalo, locust. Ayan. Modern nations of Europe at yung kanyang mga sundalo yan. Yan. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Mga anak, itong sikreto. Mahalin natin ang salita ni Kristo. Shall we say amen? Kahit sabihin mo, hindi mo maintindihan yan. Iyak mo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko maintindihan. Hindi yung kumot, hindi mo maintindihan, itatakwil mo na. Sasabihin mo, wala yan. Sabi pa nga ng ibang denominational churches, Brad, wag na natin talakayin yan. Masyadong alegorya, hindi natin maintindihan. Wag na yan. Kung nagmamahal ka sa salita ng Diyos, magtatanong ka sa Kanya. Lord, hindi ko maintindihan eh. Aminin mo na hindi mo maintindihan. Ano po ba ibig sabihin nito? Kasi alam ko salita mo yan eh. Dahil hindi mo naman ilalagay yan, ikabubuti ko yan, hindi mo isusulat yan. Kung hindi ko ikabubuti yan, ipaliwanag mo na lang sa akin yung Panginoon. Dahil hindi ko talaga maintindihan. Tama, darating ang panahon. Sa tamang panahon, papakita sa ng Panginoon. Kung ano ang mga hiwaga niya. Kaya nga mystery. Mystery of iniquity. Misteryo ng kaaway. Ipinapakita sa atin para maiiwas tayo sa kanyang pandaraya. Shall we say amen? At ang pinaka-importanting misteryo na dapat tayong mabuksan. Yung ikapito. Dahil yun ang misteryo ng pag-agaw para sa kasintahan, babae ni Kristo. Shall we say amen? Pahalagahan natin yun. Huwag tayong matutulog.
Huwag tayong magsasawa. Siya ho say amen. Tandaan nyo, darating ang panahon. Tandaan ninyo ha, yung unang sigaw, maraming tulog eh. Amen? At nanatiling tulog. Kaya ang sagot ng Panginoon, hindi ba binili ko kayo na magbantay? Di ba? Huwag sana tayong abutan ng ganun pananalita. Kasi kapag tinamad ka, sa paghihintay mo, bagaman nakikita mo, may mga bandera na, tatayo na yung templo, pero tinamad ka, matagal pa yan. Lalayo pa yan, nagbaliwala ka. Hindi ka interesado. Pag hindi ka interesado, hindi marireveal sa'yo. So, say amen. Sa interesado lang ibinibigay ito. Kapag ka wala ka na, hindi ka na interested, handa ka na sa Great Tribulation, sayang. Kailangan panindigan natin ito, panghawakan natin. Tuloy natin pagbasa. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Ito yung Antikristo. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Ayaw nyo makinig sa akin? Sige. Guluhin ko yung gobyerno niya na yan. Kasi diyan kayo umaasa ng makakain ninyo. Diyan kayo umaasa ng buhay ninyo. Hindi nyo ba alam ako makapangyarihan Diyos na makapagbibigay ng mga pangangailangan nyo? Bakit diyan kayo umaasa sa gobyerno? Pinahintulot ng Panginoon yung kaguluhan dyan sa gobyerno na yan eh. Tama. Para isipin ng mga tao, oy, hindi natin pala pwede asahan ito. Tama. Ha? Dahil lahat ay corrupt na eh. Baka kamukat-mukat mo eh. Lahat sila dyan makukulong eh. Sabi sa amen. But pagdating ni Kristo, talaga pag hindi nagsisi yung mga tao na yan, talagang pupuksain ng Panginoon yan. Sabi sa amen. Kayo sikat na simbahan na kinikilala eh. Ang dami nagtuturo sa kanya. Kaya pa umamin eh. Sabi sa amen. Nagpapastor na yan ha, at anak pa ng pastor ha. Dapat hindi ganon. Kasi nga, dapat inuungkat nila. Saan magaling itong doktrina natin na Trinity na to? Dapat inuungkat nila yan dahil pinapakain sa tao eh. Ha? Ayun. Deception. Galing sa mga emperor, yung turo na yan. So, say amen. Pinaghalo-halo ng mga Romans ang pagsamba sa hari at pagsamba kay Kristo. Hinalo-halo na nila yon. Naging legal. Kasi sabi ng isang hari, si ano yata yun, si Tiberius, sabi niya, hindi ako pabor na si Kristo ay Diyos, sabi ni Tiberius. Mapilit yung mga tao, no? Baliktad yata. Siya yata yung nag-i-impluensya na si Julius, type ng ama, at si Kristo naman ay anak ng Diyos. Yung ama ay Diyos, si Kristo ay Diyos. Kaya tayo gawin natin Diyos si Julius na siyang founder ng Roman Empire at yung kanyang mga ampon na mga Caesarian gawin din natin Diyos. So yun, naging legal ang bawat hari doon ay ginagawa nilang Diyos. Maliban doon sa worst emperor na hindi naka-qualified, sinasamba yung mga hari doon bilang Diyos. Kaya dapat alam ng mga taong ito ang history ng kanilang pananampalataya eh. Sino ba ang pasimuno ng Trinity Doctrine? Ang Roman Empire.
Ang Roman Empire, yan ang pasimuno ng Trinity Doctrine. Magising na po kayo mga kapatid. Kaya nangyayari yan. Pag nanakaw na yan. At tingnan nyo sa 11. At dahil dito'y pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Amen. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ayan. Sabi sa amen. Nangalugod sa kalikuan. Alam na ninanakaw ang pera, pero yung mga tao, hindi man lang magpaalala sa mga magulang nila, no? O sa kanilang mga asawa na magnanakaw, di ba? O saan mo kinuha yan? Tama. Instead na sawatahin ang kalikuan sinasang-ayunan Sabi sa amen. Kaya yung mga investigasyon na yan na nangyayari, kapag kakamag-anak yan, malamang yan. Malabo mapanagot yan, mga anak. Gagawa ng mga script yan para palabuin ang palabuin. So, amen. Kaya nangyari na sa naunang mga panahon, mga kapatid. Hindi na bago yan Sabi sa verse 13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay. At inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na nasa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Purihin ang Panginoon. Amen. So yung mga misteryo na yan, hindi lihim sa mga anak ng kaliwanagan. Sabi sa amen. Sige po, purihin ang Panginoon, tayo'y manalangin at magpasalamat. Amang banal na nasa langit, muli kaming nagpapasalamat